So, kung napapanood po ninyo, ito ay conglomeration, pag-halo-halo ng iba't ibang mga networks. Nung sinimula po namin pag-usapan ito, this was basically like something born from the Clementorship sessions over the years. Bumalik po ako dito ng 2 beses para tipunin po yung mga classmates at yun ang po ginagawa namin. Usap-usap lang tayo at mula doon sa mga kwentuhan, tanungan, nabuo po itong mga bagay na ito. So, pag nagalit kayo sa akin, bibigay ko po sa inyo ang mga pangalan nila. Ang pangalan ko po ay Jess Biong. Okay. Marami po sa inyo ang nakapakinig na ng mensahe tungkol sa grace. Huwag kayong relax. Relax na kayo. Okay, relax. Ang bibigay ko sa inyo ngayon ay true grace. Kasi marami nagtuturo ng grace, ungracious. Wala akong binabanggit na pangalan, Lord, tulungan niyo po ako magbanggit ng pangalan at anumang denominasyon. At kung mabanggit man po ako, patawarin niyo po ako, Lord. Susuriin natin mga sarili, page 2. Dito na muna tayo. So, ito po ay hindi teaching material. Ito ay pang-sarili mo lang. So, yung unang 3 session ay puro tungkol sa inyo na mga dakilang mga speakers. So, kayo po ang aking target. Now, ito pong presentation ko ito ay tungkol sa mga bagay na sinabi ko sa sarili ko sa journey ko personal. Kung sakali pong may mabanggit ako na parang pinatatamaan ko kayo, yun po ay sinasadya ko. Pero ang unang tinatamaan dito, sarili ko. Ako muna ang kausap ko. Okay? So, tungkol to sa akin muna. Kasi, paglipas sa maraming kong panahon na hinarap ko po ang aking sarili at sinuri ko ang aking sarili na na-realize ko na wala ako sa sarili. Kaya, binalik ko ang sarili ko sa sarili ko. Ito po'y tinuro ko na sa Clementorship, pero nais ko pong balikan natin ito. Okay? Napakinggan nyo na to sa mga classmates, pero babalikan natin ito na mayroong iba namang flavor. Okay? Alright, introspect. Umpisa natin. Nagbago ka na ba? Nagbago na ba ang iyong mga paniniwala simula nang magbasa ka ng Bible o nang ikaw ay maging tunay na Kristiyano na? Sagot. Sige, sagutin nyo. Oo, nagbago na ako. Pangalawang tanong. Meron ka bang mga katuruan, prinsipyo o doktrinang pinaniniwalaan mo noon pero hindi mo na pinaniniwalaan ngayon? Galing. Ngayon, kung wala ka masyadong pinagbago sa iyong mga pananaw at gawi, simula nung ikay maging Kristiyano, posibleng hindi ka talaga lubusan sumunod kay Jesus. In short, hindi ka pa born again. Kung hindi pa po kayo na-born again, pwede po kayong pumunta mamaya doon at tumanggap sa Kanya. Ngayon, next page. Palagay mo, marami ka pa kayang posibleng madiskubre kung magpapatuloy ka sa pagre-research o pagtatanong sa mga taong mas maraming kaalaman o karanasan kaysa sa'yo? Ba't pahina ng pahina yung sagot mo? So, yung marami pang, tingin niya, marami pa siyang dapat malaman, tumango ng malakas. Marami pa. Yung konti lang, gano'n lang. Okay? Ito matawag sa akin, Okay. Bishop, ito. Tigilan mo na yan. Okay. Next question. Kung ganon, tinatanggap mo ba na marami ka pang dapat malaman upang lalo kang mag-mature at maging kamukha ng ating Panginoong Jesus? Pakicheck nga yung katabi nyo kung sumasagot. Baka masyadong mahaba yun. Handa ka na ba? Handa ka na bang buksan ang iyong puso upang ikay patuloy pang baguhin ni Lord? Tama? Alam nyo, imposible talaga magkaroon tayo ng pare-parehong paniniwala. 49 years na ako kasal, hindi pa rin kami pareho ng paniniwala ng misis ko. At paano nyo ini-expect na maging magkakapareho tayo ng paniniwala? Hindi naman tayo nagsama-sama ng 40 years. Diba?
yung pagpipilit natin na tayo ay tama at mali sila, doon tayo nagkakagulo. Tanggapin natin na meron ka pang hindi alam. Pakibulong sa katabi, hoy, may hindi ka pa alam. Paalala rin po sa mga misis na palagay nyo alam nyo na lahat. Dahil marami rin kami talaga hindi alam. Kami mga lalaki, incapable po kami mag-isip na katulad ng babae. Diba? Hindi namin kayo mag-multitask. Nasubukan niyo bang utusan yung asawa niyo, bumili sa grocery, bigyan niyo 5 na listahan, walang tumama kahit isa. O nawala yung listahan. Ano balik tayo sa banal na kasulatan. Ang hamon ko po sa inyo sa pagkakataong ito ay balik tayo sa Biblia. Kung meron tayo, yung lumalakas na amen na yon, sa church niya, Pastor Noel, may ganyang kalaking Bible. Hindi ka magkakamali. Nagtuturo talaga ng Bible doon. Pero nung 2 years ago, marami tayong mga pastor na ipinabalik sa Bible doon. Alright. Romans chapter 12. Babasahin ko po sa wika English, sa New International Version. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather, think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though are many, form one body, and each member belongs to all the others. So I belong to you, you belong to me. We belong to each other. Amen? O by the way, siguro hindi ko na kailangan ipaalala sa inyo na sa langit ay walang denominasyon. Diba? Yung pwede sabihin, so kayo mga baptist, huwag kayo maingay dyan. Preach kayo ng preach. O di ka naman sabihin sa mga charismatic, Pentecostal, Paul Gasser, huwag kayong lundagan yan. Nagdadasal yung mga metodista dito. Walang ganun, di ba? Pagdating sa langit, isa lang tayong lahat. So dito pa lang, magkaisa na tayo. Amen? May bulong-bulungan doon sa grupo ng mga dating grupo ko. Nagbago ng doktrina yan ni Pastor. Oo, nagbago na. At hindi ka lalabas dito na hindi ka rin nagbago. Each member belongs to all others, and we have different gifts according to the grace that God has given to each of us. Alright. Banghay-banghayin nga natin, himay-himayin natin yan na para kayong pumasok sa homiletics at hermeneutics class ni Coach Ray. Una, we are all recipients of God's grace. Amen? Secondly, we belong to one body, hence, we belong to each other. Tama ba? Now, so dito sa body, we have all been granted, pinagkalooban tayo ng iba't ibang mga gifts so that we can function effectively. Tingin mo na dito, walang mas mataas na gift. Lahat ng gift, pantay-pantay sa harap ni Lord. Maganda mag-amen doon. Walang hierarchy yung gifts. Lahat ng gifts pantay. Ako, yung gift ko na pastor at teacher, gift lang yon. Hindi yun mas mataas sa iba. At kung sakali may nakapagsabi sa inyo na the pastor is the highest calling, ibasura niyo na yan. Hindi totoo yan. Ang highest calling ay yung pagkakatawag ni Kristo sa iyo na maging kabahagi ng kanyang kapamilya. In essence, lahat tayo ay may high calling. Ipagbundi, I have a high calling. Ayan. So hindi ka na, pastor po, ano pong gusto niyo po? Linisin ko pong kotse niyo po. Tigilan mo na yan. Pinagmamano pa, kain ba? Parang galit na galit si Pastor Alex. Just for your information, 5 po sa mga pastor na kasama natin ay dating mga bilanggo. Sila po ay mga ex-convicts na pinalaya na ng Panginoon habang sila ay nakakalayo. Patayin mo natin, patayin. Tayo, Pastor Noel and company. And then dito ako yan. Yan grupo na yan. Yan. Amen.
Saludo ko sa inyo. Kaya, okay, Pastor Jess, okay ka lang dyan. Wala nang problema. Born again na lahat yan, mga pastor na yan. Mga dating mamamatay tayo yan, pero okay na sila. Alright, tuloy natin ito. So, we have all been granted gifts to function effectively. So, meron akong gift, right? And then next, we all stand on equal ground. None of the gifts is above another or better than the others. Amen? Hence, therefore, we must respect each other. Alright? Magandang pagkakataon ito. Sabihin niyo sa guest speaker na inyong katabi, I respect you, kapatid. Kinokondisyon ko lang muna kayo kasi mabigat itong bibigay ko sa inyo. Next. Kahit saan ka nag-aral, ano man ang inabot mong tugatog lang tagumpay sa pag-aaral at memorize mo na lahat ng Greek at Hebrew at lahat ng history ng Israel at ng bansang Pilipinas at kung ano ng bansa, kulang ka pa rin. Because none of us has perfect knowledge of God and the Bible. Lahat tayo nasa journey pa rin. We are all in the process of learning, which is a journey that never ends. Mamamatay ka, nakulang ka pa rin. So welcome po kayo sa pagtitipon ng mga kulang-kulang. Now, so kung kulang ka pa talaga, kapag ikay kino-correct, di ba? Willing ka dapat ma-recognize mo yung mga mali mo, di ba? At magbago. Willing po ba kayo? Ngayon, bago ka naman, dapat nagko-correct tayo. We must be gentle and humble, di ba? Kapag nagko-correct naman tayo ng iba, na hindi parang alam mo na lahat. Approach the person with this mindset. Ako man, kulang pa rin. So since kulang ka at kulang ako, magtulungan lang tayo, maidagdag natin sa bawat isa yung kulang sa atin. Uuwi tayo bukas, mas magaling tayo kaysa ngayong araw. Dahil marami ka nang narinig. Di ba? In essence, huwag kang masyadong believe sa sarili mo. Dahil baka yung pinaniniwalaan mo, mali talaga. We'll proceed. So we cannot all agree 100%. Tama? In every issue. On both doctrine and practice. Agree? So we must respect other people's views. And we must never condemn, o kung may Facebook kayo, and unfriend fellow believers who differ from our doctrinal positions. Dahil ang basis ng ating unity ay hindi doctrinal unity. Ang basis ng unity ay the blood of Jesus Christ has cleansed us from all of our sins. Amen? Tama? If we have fellowship with God, you have fellowship with God, pareho may fellowship with God. Anyone who is in fellowship with God can fellowship with anyone who is in fellowship with God. Period. Ba? Hindi tayo pwedeng hahawak ng Bible, titingnan natin ating kasama. Saan ka nag-aaral, ha? Institute? Walang ganunan. Kinukondisyon ko muna kayo bago ko kayo paiyakin. At ang impasse, kapag hindi na kayo talaga magkasundo, applicable dito sa mag-asawa, when neither of us is willing to change our views, we can opt to, basahin na malakas, agree to disagree, agreeably. Sabay-sabay. Ayan. Diba? At tagalogin ko para mas maganda. Ready? Huwag nating sisiraan ang mga kapwa lingkod ng Diyos. Dahil ginagamit din sila ni Lord. Katulad mo. Tama? Huwag tayong, let's not badmouth ministries that God is using mightily. Ano man ang kanilang paniniwala, ginagamit ni Lord yan. Kung patient si Lord sa kanila, maging patient ka rin sa kanila. Kahit parang mali-mali ang sinasabi nila. So pag sinabi niyang Psalm 3:16, God so loved the world, okay na rin yan. Okay na rin yan. Wala man nakalagay na i-quote mo yung tamang verse eh. Basta quote mo yung tamang salita, di ba? Alam mo. Hindi naman pala, di ba? Alam mo ba sabi sa Psalm 3:16, God so loved the world. Tatago yun. Tama yung sinabi mo eh. Mali naman yung reference. Okay lang mali reference.
Wala namang reference yung mga apostol ng araw eh. Sino ba nagpauso yung mga number dyan? Mali-mali ng pagkakalagay ng iba, hindi ba? So, forget it. Okay. So, hindi lahat ng kapatid na iba sa ating paniniwala sa atin ay mali. Baka naman. O sa lingwahe ng mga modernong mga bata, beke naman. Baka naman ikaw mali. Di ba ganun tayo? Ang tagal nyo sa isang particular church, tapos bigla napasok ka dito. Akala ko tama na ako eh. Marami pala akong mali. So, sa araw nito, uugain ko kayo. Para makita natin at mailabas natin yung baka may mali ka pala talaga. Di ba? Baka naman tama siya. Correct? Kaya paalala ulit ito sa mga misis. Hindi ko I can't help but singit ito kasi mga misis na akala nila lagi silang tama. Hindi yan misis ko, hindi yan ang misis ko. Yung misis ng iba. Oo nga, kasi nga nung... Tama. Kaya masama yung salitang happy wife, happy life. Mali yan. Maling doktrina yan. Happy house, happy spouse. O happy spouse, happy house. O, pantay na, di ba? Pag meron kayong bagong naintindihan, sasabihin nyo, yan, ganun. Alright. So, hindi lahat ng kapatid na iba sa ating paniniwala sa atin ay mali, di ba? At wag natin namang i-brand na heretic o false prophet ang mga kapatid na iba ang Bible interpretation at church practices kaysa sa atin. Sa lingwahe ng mga adik, walang basagan ng trip. Trip na yun. Layo mo na. Tama? Kasi nga, walang perfectong nakakaalam sa atin. Wala man tayo doon sa first century church. Babalik ka sa Bible. Hindi yan ang nasusulat. Tigilin mo na yung mga nasusulat na yan. Kumalma ka lang muna, kalma. Kasi kailangan mo, ipakita mo yung ugaling langit. Nakaakit-akit. Memorize yan na. Here's a fact. By the way, introduction pa lang ito. Wala pa akong tinuturo. Marami sa mga tunay na Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Okay? Maraming mga Kristiyano, sabihin, na nagmamahal sa Diyos. Ano yun? Parang mali. Pero meron silang parang mga maling itinuturo. Di ba? Meron ganon? Yun nga, Psalm 3:16. Mali naman. Okay. So, mahalin natin at igalang din sila. At kung may pagkakataon at sila'y makikinig, di ituro natin sa kanila kung sa palagay mo worthy naman of learning yung iyong ituturo. Di ba? Nakuha niya ba ang ibig sabihin dito? Okay, binubura ko lang muna dito yung payabangan, paeksanahan, yung anong kotse mga yan, ha? Anong kotse mga, anong brand? Anong brand? Ay, wala yan. Ako, mini car. Mga gano'n. Ilang attendance mo? Ilan? 20. 20 bill. Mga gano'n. Payabangan ba? May ganun ba? Sa Bible, wala, di ba? Walang gano'n. Walang pahanginan. So, huwag kang mayabang. Diretso ako usapan ito, huwag kang mayabang. Hawakan mo katabi mo. Sabi mo lang, Next page. Okay. Lahat tayo. Here's a fact. Lahat tayo ay may kulang pa rin sa larangan ng kaalamang spiritual. Kaya dapat tayo magtulungan. At higit sa lahat, magpasensyahan. Okay na, kakondisyon na kayo. Ready na kayo? Oh, pasintabi lamang po kasi baka kayo ay mga fans ng mga magagaling. Paalala sa mga fanatics. Huwag ka masyadong bilib dyan kay... Huwag niyo mapangalanan sa akin. Kasi ina-idolize natin, ginagawin nating celebrity, yung mga tao. Ibinubulit mo sila sa kapahamakan kapag ginagawa mo. Huwag ka masyadong bilib. Tsaka huwag kayo bibilib masyado sa akin. Palpak din ako, kamukha mo. Di ba ang mga apostol nagpahayag ng salita ng Diyos sa isang lugar, hindi ba? Sila'y sinamba na ng mga tao. Di ba? No. Binunit yung damit, tao lang kami. Tara mo, itong katawan ko. Ako lang to. And you don't have to project an image na dapat mo akong igalang dahil. Ang paggalang, respect, is earned, not demanded. Amen? So, huwag kayo masyadong gagawin nating celebrity. Diba? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo,
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Amen? So, introduction. Sa Meta Church Network, igagalang natin ang bawat isa. Kahit iba-iba ang ating mga pananaw, practice, denominasyon, doktrina, at Bible interpretation, igagalang natin. Amen?